Sama-sama tayong magiging sarakli. Rumaragas ang baha na may kasama pang lahar ang naranasan sa ilang bahagi ng Ginobatan, Albay. Ang pag-ulan doon dulot ng habagat na nagpapaulan din sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Saksi si Jamie Santos. Nagmistulang rumaragas ang ilog ang mga kalsada sa Barangay Masarawag, Ginobatan, Albay matapos ang biglaang pagbaha nitong Miyerkules ng hapon sa kuha ni Yus Cooper Lurly, Bangayan. Pasado alas 2 ng hapon nagsimula ang malakas na ulan. Ayon sa MDRRMO ng Ginobatan, may kasamang laharang baha at umabot sa 1,300 pamilya sa Masarawag ang naapektuhan. Pero hindi naman daw kinailangan magpalikas. Pagtila ng ulan, agad nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng clearing operation. Naghahanda na rin ng food packs mula sa DSWD para sa mga apektadong pamilya. Ayon sa Pag-asa, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo. Ang naranasang pag-ulan sa Bicol Region, kabilang ang Albay, ay dulot ng thunderstorm at habagat. Highly reliant kasi yung ulan na dala ng southwest monsoon sa moisture sa ating atmosphere. So kapag kunwari mataas yung moisture content tapos mainit yung ating nararamdaman na temperatura, then mataas yung chance na nagkakaroon talaga tayo ng mga thunderstorm formations and eventually nagkukos yan ng mga malalakas na pag-ulan at malakas na hangin. Bago umalis ng PAR, malakas na ulan at hangin ang dala ng Bagyong Goryo sa Batanes. Nagtala ng mudslide sa bayan ng Uyugan at crackfall sa Mahataw at Ivana. Pasado alas 7 ngayong gabi, thunderstorms naman ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. May kasamang putik at maliliit na bato ang tubig na rumagasa sa Talisay City sa Cebu. Pinasok din ng baha ang mga bahay sa gilid ng kalsada sa Barangay Manipis kahapon. Ayon sa mga residente, mahigit 1 oras tumagal ang baha. Pangamba ng ilang residente, baka lumambot ang lupang kinatitilikan ng kanilang mga bahay dahil sa mga pag-ulan at pagbaha. Nanawagan ta mi ma'am ba ni Mayor Samsam ma'am nga kuan ta ni butangan ta ni kanal diri ma'am uron sabay ilahang i-solusyon ani diri ma'am ba kay dinhi mahimo ma'am na sige uwan ay ko ina nga sige na may kabahaan diri. Ayon sa barangay, apektado ang 70 bahay at hanggang 300 residente. Mga baradong drainage ang nakikita umanong dahilan ng baha. Dagdag ng kapitan, simula October 2024 hanggang nitong Hulyo, 5 beses na silang nag-request sa DPWH para aksyonan ang problema nila sa baha. Grabe sinara ito nga i-rehab ang tanang mga drainage system, kanang mga culvert, ilang i-rehab, ilang ilimpihon, niya, padakan pa nilang opening para gid ang tubig di na mudug sa bagsasada. Pero why usaga karon ilang nahimo? Paliwanag ng DPWH 2nd Engineering District, regular ang ginagawa nilang declogging sa mga kanal. Gipadali ni District Engineer ang paglimpyo sa mga kanal. So kami sa DPWH since last week pasad nagsugod na sa ang mga clearing operation diri sa ato mga cross drainage. Posibleng sa susunod na taon gawin ang pagpapalapad ng drainage sa lugar ayon sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Patay ang staff na isang gadget store sa Laguna matapos siyang saksakin ng hold-upper na tumangay umano ng mahigit 100,000 pisong halaga ng cellphone at cash. Sa Cavite, hinold up din ang isang resort at pinagsamantalahan pa umano ng mga suspect ang kahera nito. Saksi si Jomer Apresto. Nakamotorsiklo ang 2 lalaking ito nang dumating sa isang resort sa 13 Martires, Cavite madaling araw noong August 5. Pagpasok sa establishmento, nag-asta silang parang customer. Pero ilang sandali ay nag-declare ito ng hold-up. At pag ginapos itong witness nating lalaki, siya, pinadapa, nilagay sa isang silid doon. Nilimas na mga sospek ang halos 3,000 pisong laman ng kaha. Nag-ikot din sila sa mga kwarto at mga paumano ng 2 cellphone, welding machine, grinder at electric drill. Pero di pa nakontento ang mga sospek. Itong isang karera nating babae, pero siya isang pinasok sa isang yung kitchen area. Doon ay pinagsamantalaan, pero sa natin ginahasa ng 2 nating suspect. Kasunod niyan, tumakas sa mga sospek bitbit ang kanilang mga ninakaw. Nang maisumbong sa mga pulis ang krimen, agad silang nagsagawa ng backtracking. Natunton at naaresto ang mga sospek na positibong kinilala ng babaeng biktima.
nakuha sa kanila ang isang baril, magazine at mga bala. Bago ang pang-hold up sa resort, nahuli ka man pareho mga suspect na tumangay rin sa isang pulang helmet mula sa parking lot ng isang fast food chain sa Tanza. Nakapiit na sila at nasampahan na ng kasong robbery with rape at illegal possession of firearms. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sa isang gadget store naman sa Barangay Mamatin, Cabuyao, Laguna, pinagsasaksak ng nanloob na lalaki ang isa sa mga staff ng nasabing tindahan. Nagkaroon po siya ng 3 saksak sa kanyang katawan, isa po sa leeg, sa balikat at sa kanyang stomach. Sa kabila ng mga tinamong saksak, nakatawag pa umano ang 27 anyos na biktima sa kanilang manager para ipaalam ang nangyari. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi na siya sumagot sa tawag ayon sa manager. Doon na nagtungo sa tindahan ng kanyang mga katrabaho at nadat ng nakahandusay ang babae. Isinugod siya sa ospital pero hindi na umabot ang buhay. Ayon sa mga pulis, magbubukas pa lang ang tindahan nang sumalisi ang salarin. Tinangay niya ang halos 30 piraso ng cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 90,000 pesos pati 21,000 pesos na cash. Hindi mo na ibinigay sa media ng mga pulis ang hawak nilang kuha ng CCTV kung saan makikita umano ang tinukoy nilang person of interest. Umaaligid umano sa lugar ang lalaki ilang minuto bago ang krimen. Muli siyang nakuna ng isa pang CCTV na may dala ng echo bag sa tricycle na sinasabing pinaglagyan ng mga ninakaw na cellphone. Na-recover ng mga pulis ang tricycle na pagmamayari raw ng kapatid ng person of interest sa kaso. Base sa investigasyon, 1 linggo pa lang sa Cabuyao ang lalaki at nagpaalam sa kanyang kuya na hihiramin ang tricycle. Tinutugis pa ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Arestado sa Baliwag, Bulacan ang isang lalaki ng hostage ng menor de edad sa palengke. Bago ang hostage taking, may nasaksak pang gwardya ang suspect. Saksi, si John Consulta. Tila eksena sa pelikula. Inagaw ng pulis ang kutsilyong hawak ng lalaking ng hostage sa 16 anyos na vendor pasado 1:00 ng madaling araw kanina sa Baliwag Public Market sa Bulacan hanggang sa pinagtulungan na siya ng iba pang pulis at mga tao sa lugar. Bago ang pang-hostage, naunang inatake ng suspect ang isang babaeng naglalakad lang. Nasugatan sa mukha ang babae at ang sumaklolong gwardya nasaksak ng suspect sa katawan. Pagtakbo papalayo, ang vendor naman ang hinostage niya. Nakarating sa area ang mga pulis sa loob ng 3 minuto para magkasa ng negosasyon. That is part of the strategy sa isang hostage negotiation. Mayroong kakausap, papakiusapan yung suspect, kumbaga gagawin natin lahat ng effort para sumurrender siya. Na-recover sa suspect ang 14 na pulgada na panaksak na inagaw ni Police Master Sergeant Francis Damian. Ako po nagtataka din kung paano ko nagawa yun. Kataon ako kami duty. Kahit sino siguro ang police nandun, ganun din gagawin. Naharap ang suspect sa reklamong 2 counts of attempted homicide at serious illegal detention in relation to RA 7610. Humingi po ako ng pasensya sa nagawa ko na yon, hindi ko rin po ako nakapag-gusto ng nangyari. Napag-alaman ng Bulacan Police na base sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect dahil sa isang robbery case sa Bataan. Papasalamat din po ako dun sa pulis po na kumakausap sa kanya at yung pulis po na gumagawa dun sa opinion ng lalaki niya dahil dun po naligtas po ako. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Panalangin ang hiling ng pamilya ng 2 batang nasa ICU pa rin matapos silang mabagsakan ng debris mula sa gusali sa Quezon City kahapon. Ayon po sa lokal na pamahalaan, isa sa iniimbestigahan nila ang paglalagay noon ng antena na posible umanong nakasira sa palitada ng gusali. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Naoperahan na pero critical pa rin ang kalagayan ni Carl Jaden Baldonado. Isa si Carl sa 3 estudyanteng nabagsakan ng konkretong bahagi ng Atherton Place Condominium sa panulukan ng Tomas Morato at Roses Avenue sa Quezon City. Nasa intensive care unit ngayon si Carl pero ang kanyang mga magulang hindi nawawalan ng pag-asa. Lagi namin siyang kinakausap talaga na lumaban. Kasi nakikita namin ang gauge namin, lumalaban siya kaya kailangan lumaban din kami para sa kanya. Kasi sa amin siya kukuha ng lakas. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga lahat ng tumutulong sa amin ngayon sa patuloy na pagdadasal niyo sa anak ko. Maraming salamat po.
Bukod kay Carl, nasa ICU rin si Michael Sanchez na nabagsakan din sa ulo ng debris mula sa gusali. Ang kakambal niya na si Miguel nakauwi na sa bahay matapos namang masugatan sa braso. Ang Atherton Place Condominium, binisita ng Department of Building official ng Quezon City. Patuloy raw ang investigasyon sa posibleng paglabag sa building code ng may-ari ng gusali. Batay raw sa kanilang record, 1995 na bigyan ng building permit ang naturang gusali. 2022 naman daw nang lagyan ito ng antena na katabi lamang ng nahulog na debris. Maaring may naging epekto yung pagkabit ng antena kaya na-disturb siguro yung palitada. During yung antena kasi that was installed about 2022. Taon-taon naman daw iniinspeksyon ng gusali pero hindi raw structural ang problema ng gusali kundi architectural. Yung mga structural, titingnan namin yung mga column kung maayos pa yung mga biga. Meron din yung electrical components. Tinitingnan namin yung mga breakers nila kung hindi umiinit. So yun yung mga subject ng inspection. Pati mechanical, mga elevators, ini-inspection din namin. Unfortunately, ito kasi mga architectural to eh. So hindi kasama talaga sa inspection namin. Hindi rin daw nakapag-submit ng tao ng maintenance program ang pamunuan nito. Sinikap namin hinga ng panig ang Atherton pero walang humarap sa amin. Habang gumugulong ang investigasyon, rekomendasyon ng local government, palitan na nila yung palitada nila. Tsaka in the meantime, maglagay sila ng canopy. Kasi nga nakita na natin na hindi na masyadong stable eh. Hiwalay na kaso pa kung sakali ang posibleng kaharapin ng pamunuan ng gusali mula sa pamilya ng 3 batang nabagsakan ng debris. Pero ayon sa kanilang mga pamilya, tinututukan muna nila ang kalagayan ng mga bata. Kailangan pa po namin ng patuloy pong panalangin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Arestado ang 8 Chinese national na sangkot umano sa illegal pogo operations sa Davao City. Iginasa ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang mga otoridad mula sa mga residente. Reklamo ng mga residente, palagi umano silang nakaririnig ng nagsisigawan o kaya'y nag-aaway mula sa establishmento tuwing madaling araw. Nakumpiska sa mga dayuhan ang mga computer at cellphone na ginagamit sa online gambling. Sinapahan sila ng reklamong paglabag sa anti-cybercrime law. Sinusubukan pa silang makunan ng pahayag. Planong imbestigahan ng Tri-Committee sa Kamara ang mga questionable umanong flood control project. Pero hindi pabor dito si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Saksi, si Maki Pulido. Nang manalasa ang magkakasunod na bagyo at habagat sa Visayas nitong Hulyo, binaha ang Iloilo City kung saan may namatay, gayon din sa Oton at iba pang bayan sa probinsya. Sinisi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang anyay mga palpak na infrastruktura, hindi tapos na mga proyekto at ghost o nawawalang flood control projects. Aabot anya sa 4 na bilyong piso ang halaga nila sa loob lang ng 2 taon. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, slope protection for Iloilo or walang specific address. So kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. 2 sa mga kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ay kabilang sa 15 kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga pondo para sa kontrabaha sa buong bansa. Sila ang Timothy Construction Company at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan din ng tig mahigit 7 bilyong piso. Sabi ni Mayor Treñas, sa Iloilo City, 600 million pesos na ang kabuuang project cost para sa 4 na flood control project ng St. Timothy at Alpha and Omega. Pero wala anya sa project description ng 2 proyekto kung saan itatayo ang mga ito, habang ang 2 walang ginagawang proyekto sa nakalistang lugar. Ang Iloilo City District Engineering Office ng DPWH ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Kinakalampag pa ng City Hall ng DPWH para makakuha ng ibang detalye. Kaya ghost talaga kasi inahanap natin, hindi natin mahanap. Nagtatago. Kaya, or maybe, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba
at makita na natin yung ghost. Baka buhay pala. Sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy at ng Alpha and Omega, ang gusaling ito sa Pasig ang kanilang office address. Pero ang pangalan sa labas ng gusali ay St. Gerard Construction. Kahit ang St. Gerard, may questionable rin umanong proyekto sa Iloilo City, ayon kay Mayor Treñas. The St. Gerard project, according sa barangay captain na andun, was to have an esplanade. Instead daw mas mataas daw yung esplanade, mas bumaba. Parang not according to specs. Sinubukan uli naming kunin ang pahayag ng mga kumpanya pero hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Ang mga questionable umanong flood control project iimbestigahan sa Kamara ng Tri-Committee, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Pero hindi pabor dito ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. Dozens of contractors. Why, sir? In what way? Why would a body investigate itself? Kabilang daw kasi sa pinaghihinalaan ang ilang mambabatas. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Kaya sabi ni Quezon Representative at House Senior Deputy Speaker David Suarez, isang independent body ang mag-iimbestiga. We need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-imbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-iimbestiga. Are you open to a third party investigation of the House and if possible tayo support that? I don't see anything wrong with that. Kanina ipinatawag na House Committee on Public Accounts ang DPWH para magbigay linaw sa issue. Pero kwinestyon ni Navotas Representative Toby Chanco ang jurisdiksyon nito. Kasama tayo sa tinitingnan dito. Dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napondohan. At yung budget nanggaling sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung good government and mas shoot siya doon? Yung pong Committee on Public Accounts principally is a committee assigned to the minority. And the minority would like to be very relevant on current issues. Okay. Kung hindi po nagpatawag ng meeting yung Committee on Good Government, kami po inunahan na namin. Hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa flood control projects. Hinimay muna nila ang problema sa baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.